Advent Candle Angloviano Family. Magandang gabi po sa ating lahat. Manalangin sa Diyos at sumunod sa Kanya. Ngayon po ay kaapat na linggo ng Advento na anayahan tayo na tularan si San Jose sa kanyang matatag na pananampalataya at tapat na paglilingkod sa Diyos. Sa ganitong paraan, mararanasan natin ang tunay na kapayapaan at tagumpay. Bagaman kayang tuparin ng Diyos ang kanyang plano ukol sa ating kaligtasan, nang mag-isa, pinili niya si San Jose at Maria na maging katuwang niya bilang tanda ng kanyang pagpapahalaga sa ating dangal at kaliyahan. Hanggang ngayon, kalooban ng Diyos na makisa tayo sa pagkasatupad ng kanyang plano habang naghahanda tayo sa pagsilang ni Jesus na kanyang butuling na anak.
Miss Bore para makisaya sa ating gabi ng pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy parangal sa Diyos na humirang sa ating maging katambak sa pagtupad ng Kanyang plano. Ang Kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyo lahat. At sumainyo. Nagtitipon tayo dito bilang mag-anak ng Diyos ngayong huling linggo ng Adbyento. Pakumbaba natin hilingin ang pagpapatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan at ang biyayang makipagtulungan lagi sa Kanya.
ng iyong pagmamahal upang kami nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makakinabang sa kanyang pagkakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po tayo. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Plano ng Diyos na ang Mesiyas ay magbuhat sa angkan-haling gabi. Tutugin ang gayong plano kahit na ilang tao, tulad ng mapagmataas na haring akas, ay tumangging makipagtulungan. Ito ang mensahe sa atin ng kilalang propesiyang Emmanuel na maririnig natin ngayon. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaminan ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi ko hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo sa bahay ng David. Kulang pa ba ang galitin niyo ang mga tao na pati ang aking Diyos sa inyong nilayaw? Kaya't ang Panginoon na rin ang bibigay ng palatandaan. Magliliti ang isang dalaga at mamahanap ng lalaki at ito'y tatawagin Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh,
ay pangunahing kahamit at tangian ng hinihintay ng Mesiyas. Ang pangako ito ay binibigyan diin ng mga apostol gaya ng mga malihimuha natin sa pangungusap na pambungad sa liham ni San Pablo sa mga taga-Roma. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Para sa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hindi lang upang mangaral ng mga pinagdaan ng Diyos. Sa inyong lahat, pinamahal ng Diyos ang mula rin sa Roma, na tinawag upang maging mga banal, kinuinan ng mga pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos, na ating Ama at sa inyong mga Kristo. Ang mabuling mga ito, na itinawag ng upang una sa pamamagitan ng mga propeta at ang sasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoon Jesus. Sa kanyang nagiging tao, siya iiwan natin nasa lilig at sa likas sa kabanalan ng kanyang espiritu. Itinawag siya ng kanyang Diyos sa pamamagitan ng mga kapanaliging magawa at kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap natin sa Diyos ang kaloob ng maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din tayo sa mga tinawag ng maging kasunod ni Jesus Cristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo lahat. Pagkat masunurin si Jose, madaling natupad ng Diyos ang mga pangako ng lupang tipan at ang kanyang planong kaligtasan sa katauhan ni Jesus na anak ni David at siyang Emmanuel. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Kristo. Si Maria ng kanyang ina at si Jose ay nakatakdang ng kasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong nasuwi itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niya mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y nagbibig sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan ng Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos.
si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel. Ipinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Nangyayari sa mga bata, pero sa 80 years na, dahil kayo. Maraming salamat at kayo naman ay nag-effort para makapiling namin ngayong gabi ng espesyal na gabi ito. At alam ko, sa iba't ibang lugar pa kayo nang galing. May nakita pa ako na taga-Yukulet dito sa Yukulet, Manano, Ladysmith, saan-saang bahagi ng island. So, nag-base talaga kayo. Nag-effort. I'm sure yung sitwasa inyo naligo pa. Alam ko yung bata kami. Pag ganyan mga naligo dito. Pag ganyan mga special occasion, talagang kami naliligo. Nagbibihis. At sa lahat, at hindi sa lahat, nagpapamala kami. Pag nahirap ka ng pagpamala, tawa. Pag medyo may kaya ka, pag-effort. Kaya siguro lang kung sa ganyan buho ko dahil sa pamamagitan. Isa sa mga katangian natin mga Pilipino, sabi nila tayo ay palaging nakangiti, masayahin. Kahit nga tayo binabagyo, inuulan, binabaha, nililindot, nakangiti pa rin, lalo na pag may camera. Smile. Tayo ay laging masayahin dahil meron tayong pinagkukunan ng saya at pag-asa. Walang iba kundi si Jesucristo ang ating Panginoon at ang pagdating niya ngayong Pasko ay may kasamang kagalakan, kasayahan, pagmamahal at higit sa lahat ng pag-asa. Alam niyo ba na tayo ay nasa taon pa ng jubileo ng pag-asa, Jubilee of Hope. Kaya nga po, itong aking paboritong pasulya, mayroon pang logo ng Jubilee year. May nagbigay sa akin ito. In-order pa nito sa Roma. Pero ayaw niya nang tumanggit ang pangalan niya. Kaya sabi ko, kaya ko Dennis, hindi na talaga. So, pinagpilihan ko ako. Nangako kung hindi ba ang dito, pero naman dito pa rin. Salamat Dennis. So, ngayon po tayong kasabihan na habang buhay, may pag-asa. So, tingnan nyo nga yung mga katabi nyo kung buhay pa. Baka hindi na pupili na yan. O baka natutulog lang. Habang buhay, may pag-asa. At kung ibibigay natin ang ating buong pag-asa sa Panginoon, hindi tayo mabibigo. Kesa naman dun sa ibibigay natin ang ating pag-asa sa mga paasa. Hopya, sino yung mga paasa? O sino naman yung mga umasa? Ha? O di asa pa more? Kaya ang pag-asa natin ay ibigay natin sa Panginoon ng buong buo, hindi tayo mabibigo dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako hanggang sa huli. Kaya nga tinawag siya na Emmanuel. Ibig sabihin, ang Diyos ay palaging nasa atin. God is with us. Nasa atin ang Diyos sa ating mga tuwa, sa ating mga paghihirap, sa ating pang-araw-araw na buhay, at higit sa lahat sa buhay na walang hanggan. Kaya mula ngayon hanggang sa Kapaskuhan, palagi nating isipin ang pagmamahal at pag-ibig na palagi nating ibigay sa ating kapwa sapagkat yan ang tunay na diwa ng Pasko.
Diyos ay nasa atin at sa ating buhay araw-araw. Siya lamang ang ating maasahan at tutupad ng ating ng kanyang mga pangarap para sa atin. Tumayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya, lalaki ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, ipinibig, nanakaw sa kinaroroonan ng mga lumako, na may tatlong araw na buhay na magpuli, umakyat sa langit, natulog sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmula ang paglito at hukom sa nabubuhay at namamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na hindi ng mamamatay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tuwing na tayong inaanyayahan ng Panginoon, maging katambahan niya sa pagtupad ng kanyang plano dahil sa ating mga kahinaan, ipanalangin natin ang kanyang tulong sa atin at sa mga mahal natin. Tugon natin. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Yung mga magpapadalangin ng bayan, Nawa ang simbahan ay lubos na manalig sa Diyos, lalo na sa harap ng pagsubok at maging lagi sa kanya ang nalaman ko. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. nasaan yung mga magpapadalangin? Yung lahat po ng magbabasa ng panalangin ng bayan, Nagpamigay kami sa gabos na nanungkulan sa simbahan, magtaong mahayos sa banal na halimbawa, yung tatalamon, yung magipagtabang sa matapat na pagtuman, tanggalin ng Diyos, mamigay. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Sampai nabigay ng nagarig at nagiging kababagyan, kinagayon, kasapulan natin isa, tatlong isulot at itlan at iapos, karagatan, manalangin tayo. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Mananahasan ng kalimangan at ng gobyerno, mamalang lang kayo sa namatayang nating kabuyan ng Ginoo, manalangin ka. Panginoon, masunod nawa ang iyong kalooban. Panginoong Diyos, bayaan mo kami tumulad sa halimbawa ni Jesus na masunurin mong anak at gawin mong tapat na kasangkapan ng iyong plano ang aming buhay. Ikaw na nabubuhay at nag-ahari magpakailanman. Amen. Magsipo po tayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagmamahal natin ay
kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon at pagkain sa iyong mga kamay, sa kapulihan at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sangayon ng banal. Ama naming lulikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay papanalinawa sa paglukob ng banal na Espiritu Santo na pumusko sa sinapunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanalikan ng mahal na Birhen, Kanyang ina, tunay na kapangyarihan ng Espiritu Banal. Ang pagdating niya, inilikha ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibigyan. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nanalabing at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilunod po tayo. Mananging banal, ikaw ang bukal ng panapakalanan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang sa aming katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo, bago niya pinagpis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinanghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinali.
niyang alis sa kanyang malagan at sinabi, pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagbubuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakasa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, isa ni Leo, aming Papa, gari sa ang aming obispo na tanging kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga umanaw. Gawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Gawan mo at pagdinabatin kaming lahat na makasalan sa iyong buhay na walang hanggan. Kaysa ni mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostoles at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig nating kalugod. Sa iyo maipadiwang naway namin ang
pupuri sa ikarangamu. Sa Pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pagbibiling ng mga pagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumayin. magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsilunod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako.
Magandang gabi po sa inyo lahat. To our country, friends, that is good evening to everyone. Seeing your beautiful smiles this evening makes our hearts smile. Dahil isa po itong indikasyon na we just had another successful gabi here in Tantan. When we were still thinking about Simbang Gabi in Tantan, our initial thought process was, it is going to be difficult. It is going to be challenging. Pero bakit po kami? Because this evening is actually our 5th year of celebrating this beautiful Filipino tradition here in the island. Maraming po salamat. Efforts ng Filipino community dito. At gusto ko po silang pasalamatan. I'm sorry, Father. I'm sorry dahil napakahaba ng listahan natin. But we need to recognize these people. Pero maraming salamat kay Father Roger. Sabi natin sa kanya na maraming Pilipino dito na talaga namang looking for this tradition kaya natin kumayan ko siya. Salamat din po sa ating co-celebrant na si Father Vince. Maraming salamat. Maraming po salamat sa inyo lahat. Salamat kay Jesus Cervantes sa ating Jason is actually based in Vancouver, but I do believe that his heart is still in Tantan. And sa ating choir, thank you so much for allowing yourself to serve the Lord in music. Maraming salamat. Siyempre, pinapasalamatan natin si Dennis Santiago del Valle. To the community and to St. Edwards. Napakaganda ng ating decor slides because to Dennis Santiago del Valle. Maraming salamat kay Dennis Santiago. Napaka-espesyal ng pagkiliban natin dahil sa iyo na siya. Maraming salamat sa ating thank you sa ating participate ng non-parade parade. Sabi nga nila, if you want to see the face of God, just look at the faces of these children. And ang nararamdaman ko kanina while they're having the parade, I'm seeing the face of God. Thank you so much sa parents for allowing you to participate. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating panalangin bayan participants, Angela Franza, Lord Santiago, Daniel Rubiano, maraming salamat sa ating rector commentator na Evelyn Cervantes, sa ating Carlos Saruan, Angie Stacy Smith, and Sasa Donovan, at kay Official and Lord Susurong sa host ng mga outing. Maraming salamat sa Uriano family for serving the mass by lighting the candle. Maraming salamat. Salamat po Tita Alvin, kay Stephen Sarati, kay James Arias, thank you. At during our choir practice, my group of friends, hindi kami hinayaan magluto during the practice. So maraming salamat sa pagluluto. Of course, kay Mrs. Santos, kay Mrs. Santiago, kay Jenny Fuentes, kay Stephen Sarati, and of course kay Arabella Garcia. At kaya naman sinasabi natin na kahit gaano tayo nag-prepare sa ganitong practice tour, kung wala namang parishioners na pupunta tayo, hindi rin kami kasaya. So, pinapasalamatan po natin ang lahat ng punta ngayon sa kanilang maraming salamat po at umaasa po tayo na sa susunod na taon ay ganito pa rin po tayo maraming po salamat at maligayang Pasko sa inyo. Hindi ba ito sila sa reception?
Hindi ba ito ba sinasabi? Kung saan? Ito, thank you so much for your time kami Natalie Colaban. What's gonna happen after this Mass? Nakakita pa rin ang choir. At sabay-sabay po tayo pupunta sa Queen of Angels Gymnasium. At meron pong salo-salo doon na mangyayari. May kaunting program pag na-ating final district settle. At magkakaroon po na tayo ng program bago tayo magsasama-sama. Maraming salamat po sa inyo. Magpapalito po tayo lahat. Manalangin tayo. Manalangin o pagmamahal. Ang inang pinagsaluhan ang piging ng nagbibigay buhay habang kapalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kami makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat, sa pagdiriwang, sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawa hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo sa kapayapaan ng Panginoong darating. Salamat sa Diyos.
Christmas.